Good morning mga kabutingting. Meron tayong repair dito ngayon. Galing pa to ng Aklan. So pinadala sa atin ni Sir Rajed. Rajed or Rajed. Ang laptop na to is Huawei D. Not sure kung 15 or 14. So makikita natin mamaya to sa loob pag binuksan natin. Then hopefully ma-repair natin kasi ang problema ng mga ganitong laptop si Huawei is CPU. So yun ang madalas na na-encounter ko. So ito ay galing pa ng Aklan. Kakarating lang, fresh as in ngayon lang, kakarating niya lang po. So subukan na po nating i-repair. Buksan po natin siya. Buksan muna natin. Ito siya. G15 yata ito kasi malaki. Ayun natin. Saksak.
So meron tayong 20 volts. Press ko yung power button. So meron tayong 20.08 volts. Pag ipipress natin yung power button, .6 amps. .5. So gumagalaw. Nagra-run yung ano niya, yung amperes niya. Pero wala tayong display. 2.8. So ayan, nakastay lang siya sa 2.8. Long press natin. Napatayin ko. Okay, nakapatay na siya. Ba't bumabalik ulit doon? I-off ko. Press ko yung power button. Oh, ba't bumabalik? Anyways, tingnan na lang natin yung loob para malaman natin kung ano yung nangyayari. Buksan natin. Buksan natin mga buting-ting. So natanggal na natin yung likod. So tawag ito. For the meantime, cover muna sa likod ang tinanggal natin para lang ma-isolate natin kung ano yung problema. Gawin natin yung battery. Gawin natin itong SSD niya, tatanggalin natin. So yung SSD niya 256. Ayan. Then try natin siyang buhayin ulit. Press yung power button.
So ngayon, nung tinanggal natin yung battery, tsaka saka yung SSD, yung ampere niya mababa. Press tayo ng power button ulit. Hindi siya tumataas na kagaya ng kanina. Hindi tumataas. Try natin ikabit ulit yung yung battery niya. Yung battery. Press ko yung power button. Gamit na tayo ng tester. Check tayo ng voltage kung meron tayo makukuha ang missing na voltage. Nakataas na. 2.8. Okay na kanya. Three boost pounders to 5 volts. Present in 5 volts. 2.3 present din. Ito nababa. Nababa reading natin dito. Dito mababa reading natin. Yan. Meron tayong 3.3 volts sa BIOS.
mataas ang ampere niya pagka nakakabit ang battery. Meron 3.3 volts sana. Tapos yung power button. Hindi tumataas yung amperahe niya. Okay, so try muna natin mag-tester. Ayan, sir. Mga kabuting-ting. Sir tuloy. Mga sir din pala. Nabuksan ko na yung yung natanggal ko na yung board niya. Napansin ko ito. Hindi ko alam kung nabasa ito or what, pero base sa nakikita ko may umido ito pa sa kabila, so kailangan nating ayusin yan. Kailangan nating ayusin yan.
Lagay natin sa lagyan natin sa microscope. Ayan. Set up ko lang yung camera natin, ha. So ito mga kabuting-ting, gagawa natin to ng video. So sasalang natin siya sa ultrasonic cleaner. Itong ating board. So ito na siya. Sasalang natin. Pero may kasabay ito. Wait lang po, papakita ko sa inyo mga kasabay niya. Kasabay niya is string. String ng bass. Kasi ako po ay musician sa church. Tumutugtog din ako sa church. Ayan. So, para isang ano na lang sila. Isang linisan. So, ito yung motherboard. Salang natin siya. Then, lalagyan natin ng tubig. Pero ibang klaseng tubig to, mga kabuting-ting. Ultrasonic solution ang tawag dito. Yan. Medyo may background music tayo. Sana hindi ito makita ni hindi tayo maka-copyright. Kulit ng kapitbahay namin, patugtog ng patugtog, kaya kailangan magsalita tayo. Nang magsalita. Yan. So ito yung nilalagay natin, yung ultrasonic solution. Yan. Okay, nakalubog na siya. Pwede natin siyang lagyan ng konting tubig. Kung gusto nyo, pwede naman lagyan ng konting tubig. Post ko lang yung video. So, lalagyan natin ng konting tubig. Para okay na yan. Since nakalubog naman siya. So, lagyan natin ng cover yung niluluto natin. Pagkulo niyan, pwede na nating kainin. Nililinis ko lang muna yung cover niya, yung takip niya. Ayan. Takpan na natin. Linisin natin ito. So, ayan. Teka, kunin ko lang yung salamin ko. Wait lang. So, play natin siya. So ayan mga budingting, nakita nyo, tapos na yung 30 minutes natin. Ito na yung ating teka, kukuha lang ako ng post ko. Kumuha lang ako ng handle para kumuha tayong long nose. Ayan. So
Linisin natin siya dito. Tanggalin muna natin yung saksak para safe tayo. Yan. So, linisin muna natin to. So, sinama ko na yan para isang linisan lang. Yan. So, tingnan natin tong board na nilinis natin. Yan na siya. May medyo madilim. Pero papakita ko na lang sa inyo sa susunod na na video. Kailangan pa natin patuyuin kasi ito. Dahil nilinis natin. Okay, cut ko na lang ulit yung video para yung next video natin is testing na lang. So yun mga kabutingting, inassemble na natin yung computer, itong laptop ni customer natin, and ititest na lang natin siya para malaman natin kung goods na siya. So yan, press natin yung power button. Yun, buhay na siya. So ang ginawa ko sa kanya mga kabutingting, inassemble ko na, then para ma-test na natin. And chinek ko na rin yung niya, yung kanina kasi ang tingin ko mukhang hindi siya nagcha-charge. So akala ko may problema pa tayo sa board or sa charging section niya, since hindi siya nagcha-charge. Pero na-charge ko naman siya, ayan. Kung makikita niyo, naka-full charge siya. Na-full charge na natin. And working condition na to, itong laptop ni customer. Ayan. So, ayan. Na-set up na natin yung computer niya. Nabuhay na. So, yun mga kabutingting. Again, kung may mga laptop kayo, desktop, cellphone, pwede po kayong mag-chat sa ating email, mag-chat or mag-comment sa ating YouTube channel para nababasa ko naman po yan, yung mga yung mga comment nyo. The same time, kung along Metro Manila po kayo, pwede kayong magpadala sa atin via Lalamove. Kagaya po nito, si Sir, yung may-ari po nito, is taga taga Aklan pa po ito. So nagbarko pa to, bumiyahe pa to ng barko para lang makarating dito sa atin. And salamat naman at thank God kasi naayos natin yung laptop ni Sir. I'm sure matutuwa siya dahil na-repair natin to. Kung malayo po kayo at province, pwede nyo pong ipadala via LBC or JNT. Depende na lang po sa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin na courier. So, kung Manila, kung along Metro Manila, Lalamove, Grab, or TokTok, or any other courier din po
na pwede nyo magamit para sa ating transaction. And yung ano po nito, yung tawag nito, yung shipping fee, sagot nyo po yun back and forth para po hindi po sa akin. So yun, at kung tawag nito, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, pwede po kayong mag-subscribe para po makita nyo yung mga bagong upload ko. Kagaya po nito, ngayon lang po ulit ako nag-upload dahil medyo naging busy po ako. So yun, mag-message lang po kayo mga kabutingting sa ating YouTube channel, and ingat po tayo palagi. Have a nice day po. God bless po, and bye bye.